Wag po kayo mag-alala doon sa West Philippine Sea. Bakit ho, mga kababayan? Kasi meron naman pong sagot ang ating gobyerno. Meron naman pong sagot ang ating mga kakampi, no? Tungkol dyan sa pananakop sa West Philippine Sea. Ito po, mga kababayan, ng Estados Unidos at ang Pilipinas ay patuloy pa din po na ipinagtatanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Sabi ni CBL 68, sa loob ng mga subdivision, ang madaming mga inchik may-ari ng bahay. O, game. Estados Unidos sa Maynila ang US Task Force ayungin. Sa isang mensahe, sinabi pangalan pa lang po, mga kababayan. Task Force ayungin. So alam na natin, mga bossing, kung para saan at kung saan gagamitin yung Task Force ayungin na yan. Ulitin natin ha. O, game. kinumpirma ng Embahada ng Estados Unidos sa Maynila ang US Task Force ayungin. Sa isang mensahe, sinabi ng US Embassy na ang Task Force ayungin ay nagpapalakas sa koordinasyon at interoperability ng alyansa ng United States at Pilipinas sa pamamagitan ng Kaya po yung mga DDS na nagsasabi, nako, lagot ka na, PBBM. Ay, ito na si Trump. Ayan, tapos yung mga kasundaluhan ng mga Amerikano diyan sa mga EDCA na yan, papauwiin na daw po. Mukhang nagkakamali ho sila, mga kababayan. Mas mukha pa hong pinapalakas po ang depensa. Pagpapahintulot sa puwersa ng Estados Unidos na suportahan ang sandataang lakas ng Pilipinas sa mga aktibidad nito sa South China Sea. Sa pahayag ng Joint U.S. Military Assistance Group o JUSMAG Public Affairs Office, sinabi nito na ang trabaho ng mga sundalong Amerikano sa Palawan ay magbigay ng technical assistance sa pamamagitan ng information sharing. Ayan. O, di ba? Para tulungan po yung ating mga kasundaluhan, yung ating mga Marines, mga kababayan, na ma-level up yung paglaban po dito sa ginagawang pananakop ng China. Pinalalakas dito ang kakayahan ng mga Pilipinong sundalo sa maritime domain awareness na mahalaga sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga programa at aktibidad sa West Philippine Sea. Una nang inihayag ni US Defense Secretary Lloyd Austin III ang tungkol sa pagkakaroon ng sundalo ng Amerika na bahagi ng isang task force na nakapangalan sa isa sa mga pinagtatalo ng bahura sa West Philippine Sea. Sa kanyang post yung ayungin. Di ba? So wala na ho tayong ibang dapat isipin kung para saan yung mga kasundaluhan dyan. Kung bakit nagpapadala ang Estados Unidos ng mga kasundaluhan, mga kababayan. Kundi ang protektahan ang ating karapatan doon sa ayungin show. Sa social media na X, sinabi ni US Defense Secretary Austin na binisita niya ang Command and Control Fusion Center na nasa Western Command Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan. Nakausap niya dito ang mga sundalong Amerikano na bahagi ng US Task Force ayungin. Pinasalamatan niya ang mga ito sa kanilang sakripisyo alang-alang sa alyansa ng Amerika sa rehiyon. Walang nabanggit ang opisyal kung para saan ang military task force. Pero alam naman natin, ayun niya, nasa pangalan, Ayungin Shoal. Ngunit kapansin-pansin na nakapangalan ito sa Ayungin Shoal, isa sa mga bahura sa West Philippine Sea na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Kasama ni Austin sa pagbisita sa AFP Westcom nitong Martes, sina Defense Secretary Gilberto Chodoro at US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. Alam niyo po, mga kababayan, kung yun dati pa nga lang, yung sinasabi natin, na naging utos o naging desisyon ng The Hague, no? Na tayo ang may karapatan dyan sa West Philippine Sea, kung talagang ginampanan ng dating Pangulong Duterte yung kanyang yung kanyang pagiging presidente para sa West Philippine Sea, wala na ho tayong problemang ganyan. Dahil sa nakikita ko ho, fresh na fresh yun, mga bossing, kesa dito, ilang taon na ang nakalipas? 16 o 8 taon na ang nakalipas. Kaya ngayon, ang Amerika na lang, no? Amerika, pero madami pa din po. Nandiyan yung Australia, nandiyan yung Japan, yung mga nakasuporta sa atin. Pero kung yung dati, fresh pa po, mga bossing, ay nako, malamang po buong mundo kasama natin. Buong mundo tinutulungan tayo para dito. Sabi ni Frozen Soul, pera-pera lang kasi sa dating presidente. Nagtataka nga ako no? Nung napag-usapan nila yung joint exploration,
Oh. Kakapanalo lang po natin sa dahig no, kakapanalo lang po mga kababayan no UNCLOS noon, no? Pero biglang nagkaroon ng joint exploration na ang sabi ng China 60% kayo Pilipinas, 40 lang kami. Pagkatapos ho, sila pa yung gagawa, sila pa yung kikilos po. Oh. Wag lang pag-usapan na yung pagkakapanalo ng UNCLOS. Kaya, ayun. Ganun niya ho ang nangyari. Pero sa tingin niyo po ba, ibibigay ng China yung 60% nung panahon na yon? Secret agreement, oh. Si Roque nag-ano niyan eh. Si Roque lalong nagpatibay niyan eh, no? Yung secret agreement o yung gentleman's agreement, mga kababayan. Sabi niya, gusto niyang ilusot ang dating Pangulong Duterte. Alam niyo naman po, mga kababayan, meron naman po talagang gentleman's agreement, ganito. Samantalang, ang gentleman's agreement pala na sinasabi niya kumbaga, walang galawan. No? Hindi pwedeng gumalaw ang Pilipinas. Yung tipo hubang ganun, mga... Tapos sabi naman ni Panelo, nung nakita nila na negative ang resulta sa bayan, sa mamamayang Pilipino, biglang bawi naman si Panelo. Ganyan naman yung dalawa na yan. Ang taga-testing nila sa tubig, ang testing the water nila, si Roque. Dati nung hindi pa nagtatago. Tapos kapag hindi tumugma, ang tagasabi ng joke only, si Panelo. Mga kababayan, hindi nyo naman alam ang estilo ng presidente. Alam nyo namang mahilig magbiro yan. Biglang gaganon ho yan, mga bossing. Di ba? Nasusundan nyo na ho yung mga palakad nila, nasusundan nyo na ho kung ano yung yung mga trip nila sa buhay. Si Roque, taga-testing the water, pagka hindi tinanggap ng publiko at medyo alangan, no? Yung response ng publiko sa kanila, biglang banat si Panelo. Joke only lang yun. Alam mo naman, ang dating Pangulo, mapagbiro. Yun na lang ho yun. Di ba Just Vincent? Halos lahat naman sa mga DDS, joke. Anyway, nandiyan naman po ang Estados Unidos at ang ating gobyerno naman po ay patuloy pa din ho na nakikipagbakbakan, nakikipaglabanan, no? Sa ating karapatan. Okay? Wala pang digmaan. No? Kaya wag tayo mag-alala dyan. Sa atin pa din yung West Philippine Sea, mga bossing. Dumako ho tayo. Naku, eto, Ketobats. No? Ketobats. At doon sa mga nangyari po, nung halos nanunungkulan po si dating Pangulong Duterte. Droga! Hoy! Si Kabayan. Hindi ko alam kung mag-iinit si Kabayan dito, pero madami siyang feedback